ang mga ulat na magre-resign umano si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang kanyang impeachment trial. Ayon sa kongresista, papunta pa lang ang paglilitis sa exciting part, kung saan ipipresenta ang financial records ng bise ng kampo ni Sara Duterte, tapos babalik siya 2028 para kumandidato. Then pupundohan ng kung sinong mayamang bansa. Alam na ninyo kung sino yung pupundo, bibilin yung mga botante. Ang mga karampatang mga kaparasuhan na nakalagay sa saligang batas ay hindi pwedeng takasan. O ito yung mga kalyado ni tingnan ninyo. Tapos binabaliktad tayo sa kwento na tayo daw umatake. Paano tayo umatake? Ang layo-layo nila. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Anyway, kumusta tabi mga kababayan, si Dante Maravillas. Ang balita, may mga kumakalat ng balita. Baka daw mag-resign na si Sara Duterte. Mapilitan na lang mag-resign kasi lagi naman pong nilalampaso yung mga abogado niya. Kahit sumasaklulo pa yung mga DDS senators, wala talaga po. Guilty. Sabi niya, bloodbath. Pagkatapos magre-resign. Bakit siya magre-resign? Sabi ni Terry Ridon, papunta pa lang tayo sa exciting part. O, di naduwag. Paganyan. Sabi dito sa report ng News 5, magre-resign, ipinagsawalang bahala ni House Prosecutor Terry Ridon ang mga ulat na magre-resign umano si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang kanyang impeachment trial. Ayon sa kongresista, papunta pa lang ang paglilitis sa exciting part, kung saan ipipresenta ang financial records ng bise. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin siya pag hinarap na yon mga dokumento sa paglilitis. Kahit mag-resign siya, mga kababayan, ang plano ng what in academic niya that we continue with this trial as the Vice President has resigned already. Now, in exile. Baka ganon. Kasi si Sara, nagpa-approve ng kanya bakasyon. 15 days na naman po. Sabi ko sa inyo, baka si Sara nagtitingin-tingin na kung anong bansa ang tatanggap sa kanya. Siyempre, hindi nila sasabihin. Titingin-tingin na po. Pero ang plano mga kababayan ng prosecution, the impeachment trial will continue. Kahit magsabi pa sila na the impeachment is now mooted with the resignation of the Vice President. Ano pa niya? Na umalis na. Hindi yun po eh. Ang purpose dito, accountability. And kailangan hindi lang siya matanggal, kundi ma-disqualify po, perpetual disqualification. Kasi baka strategy yon ng kampo ni Sara Duterte, tapos babalik siya 2028 para kumandidato. Then pupundohan ng kung sinong mayamang bansa. Alam na ninyo kung sino yung pupundo, bibilin yung mga botante sa Pilipinas. Alam naman po ninyo dito sa Pilipinas, money talks. Sabi nga, sumisilip-silip na siya ng na pwedeng takasan niya, taguan niya. Kasama yung mga sinisilip na unexplained wealth. Vice President Sara Duterte has flown to Europe in the Middle East for 2-week trip covering 5 countries after securing travel authority from President Ferdinand Marcos Jr. Even as impeachment proceedings against her continue before the Senate. So, sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kinonfirm niya that the Office of the President approved Duterte's travel from July 16 to 31, described as personal trip. Puro pang-personal po. Yung ating Pangulo galing pa lang sa Singapore para sa official trip para sa ating bansa. Nag-report nga po, yung ating Pangulo, sige lang ang trabaho. Saan na ba yung 50 years message ng ating Pangulo? Ito, from 14 to 16 July of this year. During this visit, 16 July of this year. During this visit, I met with His Excellency Lawrence Wong, the Prime Minister and Minister of Finance of Singapore. I held meetings with business and investment executives and attended the Milken Institute's roundtable discussion with regional business leaders. During my courtesy call with Prime Minister Lawrence Wong, we affirmed the strength of our bilateral relations amidst global shocks and conflicts. We discussed advancing cooperation in trade and investment,
navigating the growth and use of artificial intelligence as it affects various primary industries, education, the environment, healthcare, and people-to-people exchanges. With the Philippines and Singapore holding successive ASEAN chairships, we underscored our shared commitment to a stronger, unified ASEAN. During the high-level business meetings with leading Singaporean companies and investors, I underscored the Philippines' commitment to the accelerating digital transformation, to strengthening critical infrastructure, and to expanding access to quality healthcare. The discussions focused on deepening cooperation in digital technology, telecommunications, data centers, AI, and healthcare, key sectors that will enhance the country's innovation ecosystem, improve essential services, and support long-term inclusive growth. I highlighted the Philippines' position as a strategic investment destination in Southeast Asia, supported by a growing digital economy, a skilled workforce, and a strong reform agenda that continues to attract high-value technology-driven investments from trusted partners such as Singapore. I met with Singtel Group and ABC Impact to discuss their continuing investments and expansion plans in the So, diba? Philippines. Singtel reaffirmed Puro its sa long-term kapakanan ng commitment ating to the bansa. country and through the expansion of NCS Philippines and the continued development of ST Telemedia Global Data Centers facilities, strengthening the Philippines' digital infrastructure and AI capabilities. Meanwhile, ABC Impact reaffirmed its support for AC Health's nationwide expansion, which is expected to improve access to quality healthcare services while creating thousands of jobs for Filipinos. These business engagements, covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare, reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. Earlier today, at the Milken Institute's roundtable discussion, I presented key investment opportunities in the Philippines. I showcased our modernized finance and investment infrastructure programs, including the Luzon Economic Corridor, alongside the new Public-Private Partnership Code and Green Lanes for Strategic Investments, which are measured explicitly designed to fast-track proposals and approvals to eliminate regulatory bottlenecks. As a newly designated upper-middle-income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippines-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of Singapore for their always warm hospitality. And I look forward to engaging with the Prime Minister at the 49th ASEAN Summit and related summits later on this year. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan ang ating Pangulo. Trabaho ng trabaho. O si Sara, nasa 15-day. Yung ating Pangulo, mga kwan lang, 3 to 4 days. Sa Singapore, parang 1 day lang yata or 2 days. Si Sara, 15 days, personal trip. Tapos pa-interview siya doon sa paborito niyang vlogger. Puro kwento para sa sarili. Tapos sabay panira sa ating Pangulo. Tapos yung trust rating 57. Yung ating Pangulo 34. Tapos naniniwala kayo. Bakit niya Mr. Maravillas inapprove yung travel? Magwawala naman yan pag hindi inapprove. Sasabihin, pinopolitika siya. Approve lang. The Office of the Vice President, however, said the itinerary combines official and personal engagement. According to the OVP, Duterte will make a stop in Qatar, participate in a forum, and a Filipino community. O, kita ninyo? Filipino community doon. Yung mga leaders nila to. In the United Kingdom, in hold engagement, in the Netherlands. These activities are intended to engage versus Filipinos in advance the Philippines' interest abroad. The office emphasized that no government funds will be used for the entire. O ngayon, i-replay ko mga kababayan sa inyo itong sabi na possibility na si Sara pwedeng mag-resign na lang po
Ang sabi po na prosecution na team, kahit na mag-resign si Sara, tuloy ang impeachment trial. Ito, i-replay ko muna ito sa inyo, mga kababayan. Resign siya, you will still push for the continuation and the conclusion of the impeachment trial. Siyempre sa dulo-dulo naman po yung Senate Impeachment Court po yung pagpasya dyan po sa bagay na yan. Pero I think that will be the prosecution's position po dyan sa bagay po. Dapat magtuloy pa rin. Tama ho yan. Kailangan intindihin ho natin na ang mga karampatang mga kaparusahan na nakalagay sa saligang batas ay hindi pwedeng takasan. No? Simpleng pag-resign. No? Lalo na dito sa bagay, sa paglilitis na to, nakapag-presenta na ng malakas na ebidensya ang prosecution, at least based dito sa article on grave threats, no? At kahapon lang, no? Nag-grant ang request natin for subpoena, no? Kung saan mapapakita yung kabuuang yaman ng Vice Presidente na napakalaking bagay para Panalo. mapakita ho, no? Yung Nilampaso ng prosecution yung defense. ng article naman ho on unexplained wealth. So, but at the end of the day, tulad nga ho ng sinabi ni Kong Terry, this is a matter that will be determined and decided upon by the impeachment court at the appropriate time. At saka bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin ho siya pagka hinarap na po yun sa paglilitis. Alright, thank you, Rosalie. Now, Lance, it's your turn. Hello po, good evening. I'm Lance po from Newswatch Plus. Balikan ko lang po yung sinasabi kanina ni NBI Director Melvin Matibag. Ang sinasabi niya kasi, hindi na lang daw po banta yung kanilang iniimbestigahan ngayon, kundi isa ng plano na patayin si Pangulong Bongbong Marcos sakaling may pumatay nga sa pangalawang Pangulo. Given this development or this shift, if I may call it, gaano po ito ka-material? Gaano Definitely, no? Kasi, again, ang pinag-uusapan dito, yung betrayal of public trust, no? Or pagtataksil sa tiwala ng bayan, no? Pati yung culpable violation of the Constitution. No? At pinaliwanag naman ito kanina ni NBA Director Matibag na kailangan nating i-consider ito dahil para makita natin yung gravity, kung gaano kamali itong pag-amin na to, itong confession na to, na meron ng kinausap na tao na pumatay sa presidente na pumayag na. No? Dahil at the end of the day, yan ang titignan natin. Itong ganitong aktwasyon, itong ganitong asal, itong ganitong act, no? Karapat dapat ba ito para sa mga pinaka matataas na lingkod bayan natin? No? So, yes, ang sagot namin dyan, yes, it's material. It becomes even more clear, no, that the article on grave threats is really backed up and supported by strong evidence. anything to add? Well, sa akin lang, apart of the plan can also translate into capability of one person to carry out this crime. And I call it crime na because hindi na nga siya grave threat, may plano talaga. So the intent is really there from the very start. It's just a matter of carrying it out. So, yes, it will really add up to the strength of the prosecution's presentation under the Article 4. Na kung titingnan mo, hindi lang pala ito, sabi nga ni Kong Terry, yung mga words na ginagamit nila na hearsay or mga dismiss, hindi lang akta ito, na-debunk yung ganong klaseng, I mean, to a point that they even said that it's a hearsay without even refuting the testimony of Director Martida would only prove that they cannot do anything, the defense, can't do anything to actually bring down the testimony of Director Martida. So yes, to give you a short answer, yes, because plan can also speak of about the capability of one person. Because how can you even carry out this plan if you don't have that capacity? Number one, there's already that person that you have talked to and agreed with to carry out
this plan. No? So yun man lang on that basis alone para sa prosecution at para doon sa ating taong bayan na prove na talagang kinakailangan i-continue pa rin ng NBI itong investigation na ito. Kasi it will affect the national security apparatus nga under threat pa rin ng President as of this moment. Last na lang po on my end, medyo sugat ko lang po yung tanong ni Dwight kanina. Yung sabi niyo po kasi before, si NBI Director Matibag, yung inaasahang bubuo ng kwento after ni NBI Senior Agent John Marcalilong and ni NBI former Crime Cyber Division Chief Jerry Niloto. Ang tanong ko po, maituturing po ba nating nabuo na yung kwento kayong hindi pa nahanap yung assassin? Hindi naman kailangan mapangalanan yung assassin kasi syempre, I think kung nasa gitna ho sila ng investigasyon, mahirap to disclose it, not just in an impeachment court but also publicly, di ba? So that will be a bit of a difficult thing or difficult expectation for the NBI director to do. Pero nasabi ho natin na kompleto na yung kwento kasi napatunayan na po yung previous threats by the Vice President against the President. Pero ang inilalahad niya ngayon, yung pong hindi natatapos, kundi tuloy-tuloy pong pagbabanta ng ating pong pangalang Pangulo at dahil kasama na ho yung mga pamilya niya, mga banta din ho nila mismo laban sa ating pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. Pati si Baste, yun ang lumabas mga kababayan sa testimony, parinig ko sa inyo. Narinig na ninyo to? Yung pagbabanta, mga kababayan ni Baste. O ito yung mga kalyado ni, tingnan ninyo. Tapos binabaliktad tayo sa kwento na tayo daw umatake. Paano tayo umatake? Ang layo-layo nila, nasa China, pumasok sila sa Ayungin Shoal. Tingnan ninyo yung ating puwersa, ito yung Pilipinas. Ito yung mga Chinese. Alam ninyo yung armas nila. Sa atin, ORS, Marcos summons Chinese ambassador over Ayungin Shoal National Security Concern. Buti na lang ang presidente po, yung ating matapang na Pangulong Bongbong Marcos na isang sundalo. Pero kahit na mga kababayan isa siyang sundalo, pero hindi siya marahas. Diplomacy pa rin. At hindi totoo na gusto natin makipaggira tulad ng propaganda nila. Pero we are ready to defend. Tulad ng ating OS. Defend. Hindi po offend. Defend. Kaya, ang forces of the Philippines natin, may defense department tayo. Hindi man tayo tulad ng Amerika na Department of War na sila. Hindi na Department of Defense. Department of War. Pinalitan na yung Department of Defense. Department of War. Kasi sila mismo, lumulusob. Tayo we defend. Ganon ang ating policy. Tingnan niyo yung ginawa nila. Yan o. Sobra na ang ginagawa nila mga kababayan. Yan o. China yan. Yung malaking barko po, yun yung ating grounded na barko, BRP. Yan o. Lumapit sila doon. Gusto nilang pasukin kasi. So nakikipagpaluan sila mga kababayan. Kaya lang. Yan o. Baton yung dala nila, metal baton. Sa atin, sagwan lang po yung gamit natin to defend the country. So, mabuhay yung ating mga sundalo. Ayan o. Pilipinas. Ayan o. So, matatapang yung ating mga sundalo.
Sagwan po ang gamit. May na-injured sa ating isa. Hindi tayo pasisiil po. Ito yung pahayag ng ambasador na pinatawag ng ating Pangulo, sinamon po ng ating Pangulo. Yesterday morning, like 9 a.m. Yan o. So our people found Siyempre, baliktad yung kwento nila. some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent Ang rason niya, mga kababayan, kung hindi ninyo maintindihan yung English niya, ang rason nila ng pag-atake, pero baliktad yung kwento nila na tayong umatake. Yan pinapalabas nila. Sila po ang umatake. Kasi unang-una, sila yung lumapit sa ating barko na grounded. Kasi gusto nilang ipatigil yung Sabi Construction. Bakit nila gustong ipatigil? Atin yon, barko natin. Kasi pag hindi po ni-repair yung barko, ang strategy po ng China, ipapabulok nila yon para i-invade nila. Ganon ang gusto nilang mangyari. So pinagbabawal nila yung pag-transport. Kaya tini-checkpoint nila ng mga construction materials kasi daw yun ang usapan noon. Yun ang negosasyon kasi noon, mga kababayan. Panahon ni Digong, nakita ninyo kung paano tayo trinaydor. And then so, sa isip mga kababayan ng China, ng mga Chinese officials, may violation tayo. Paano tayo may violation? Desisyon na yung UNCLOS na ayaw nilang i-recognize. Bakit po lumaki yung ulo ng mga Chinese? Kasi po, harap-harapan sinabi ni Digong, pwede na anya ninyo kaming gawing province. Tuwang-tuwa yung Chinese ambassador. So sa isip mga kababayan ng China, willing na tayo na maging province. In that area sa West Philippine Sea, parte na niya ng aming territory. Anyway, yung leader ninyo dati, gusto na nga okay lang na maging province tayo. Ganon katindi ang ginawang damage ni Digong po. Si Robby nagpalabas din ng statement pero plastic yon. Huwag kayong naniniwala doon. O ngayon, ito yung statement ng Department of National Defense, mga kababayan. I-share ko po ito sa inyo. The latest act of violence and harassment committed by the China's Coast Guard against Philippine Navy personnel stationed at the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal adds to a clear pattern of provocative and hostile behavior and further contributes to the People's Republic of China's deficit of our trust and credibility. Against the backdrop of the PRC's circumvention of the international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea, and disregard of the final and binding 2016 arbitral tribunal ruling on the South China Sea, their actions further justify the department's position of disengagement. We simply cannot trust this belligerent neighbor. The professionalism and resolve shown by our military personnel compel us to strengthen our resolve, build up our deterrence, shore up our alliances, and bolster our national commitment to safeguard what is rightfully ours. As we continue to monitor and prepare measures to meet this aggression, the Department of National Defense salutes the defenders of BRP Sierra Madre. In our western frontier, we will not back down. Di tayo pasisiil, sabi po ng DND. Mabuhay po kayo and we pray for your safety and courage to defend our territory. Mabuhay kayo, ating mga magigiting na mga sundalo. Kaya po, mga kababayan, sana ang appeal ko po sa inyo, tayo pong lahat Filipino, huwag tayo, ang strategy po niyang China is divide and conquer. Kaya po sila nag-infiltrate sa politika. At never po na yung mga pro-China politicians iboto po natin. Yan mismo ang strategy nila para i-invade po tayo. Yan ang strategy nila. Anyway,
Medyo napapaus na naman po ako. Maraming salamat sa panonood ninyo. Bukas naman po, ako si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.